Nagsimula na nga si Dante na maglakad, papauwi sa bahay ng maglolang sina Lola Corazon at apo nito na si Katrina. Pagkarating niya sa bahay, ay naabutan niyang nasa lamesa si Katrina, natutulog habang nakapatong ang ulo sa mismong lamesa. Si Lola Corazon naman ay nasa upuan sa may sala. Tulog rin ito. Lumapit muna si Dante kay Lola Corazon at tinapik iyon ng marahan sa balikat. "Lola, bakit dito kayo natulog? Lipat na po kayo sa kwarto para maging maayos at tuloy-tuloy na ang tulog nyo." Nagulat naman iyon, sabay sabing, "Narito ka na pala, Dante. Anong nangyari? Hindi ka ba nasaktan sa lakad mo?" Sabi naman ni Dante, "Hindi naman po, ayos lang ako. Wala akong sugat o gasgas. Naubos ko na rin ang buong pamayanan ng mga gabunan. Nakakalungkot nga lang dahil kailangan ko silang ubusin. Damay-damay na ang lahat, mapabata o matanda. Kasi kung mag-iiwan ako ng mga bata, ay baka sila naman ang pagmumulan ng bagong henerasyon ng mga gabunan sa lugar na ito. At bibilang lang ng ilang taon ay maghahasik na sila ng lagim." "Oo, Dante, naiintindihan ko. Si Agum ba? Ano nangyari sa kanya?" "Wala na rin po. Naging abo na at sumama na sa hangin." "Mabuti kung ganun. Kilalang mahilig magmanipula ng mga aswang si Agum. Ginagamit niya ang mga aswang para magkaroon siya ng malakas na kaalyansa. Pero ngayon na pati siya ay wala na, mukhang matatagalan na uli bago may umusbong rito na bagong henerasyon ng mga aswang." Narinig nilang nagsalita naman si Katrina mula sa likuran. "Dante, nakauwi ka ng ligtas. Salamat sa Diyos." Wika noon at tila umiiyak, sabay yakap kay Dante ng mahigpit. Sabi naman ni Lola Corazon, "Katrina, bahala ka na maghain ng makakain ni Dante. Matutulog na ako sa kwarto. Bahala na kayo riyan." "Opo, Lola." Sagot naman ng dalaga, pero hindi pa rin bumibitaw sa pagkakayakap kay Dante. Sabi naman ni Dante, "Uy, Katrina, awat na yung yakap mo. Nagugutom na ako eh. Tsaka, bakit ka ba kasi umiiyak? Para namang wala kang tiwala sa akin na magtatagumpay ako." "Hindi naman sa ganun, Dante. Pero, hindi mo maiaalis sa akin na mag-alala." "Oo na, hindi mo rin maiaalis sa akin ang gutom ko kahit ano pang klaseng yakap ang gawin mo. Tara na sa kusina, pakainin mo na ako para makatulog ka na rin pagkatapos kong kumain." "Kaasar ka naman eh, panira ka ng moment." Sa nagugutom na nga ako." "Sige, next time, ikaw naman ang lumaban sa 200 aswang. Tapos sabihin mo sa akin na hindi yun nakakagutom." Sumimangot si Katrina at nagpunta na sa kusina. Sabi pa noon, "Maligo ka muna, kakaiba ang amoy mo eh." "Ah, oo, dugo yan ng mga aswang na kumapit sa damit ko." "Ito naman, hindi sinabi agad. Di kumapit na rin sa akin ang dugo ng mga aswang na gabunan." "Sino ba kasi ang nagsabi sa'yo na yumakap ka kaagad? Sige, maliligo na muna ako. Mukhang magpapaningas ka pa lang eh." "Oo eh, sige, maligo ka na." Noong maipainit na nga ng dalaga ang ulam, ay agad niyang pinaghain si Dante ng pagkain. Masaya namang kumain si Dante dahil nagugutom talaga siya at alam niyang nabawasan na ang problema niya. Maari na siyang umalis at bumalik sa Mindanao nang walang inaalalang panganib para sa maglola. Noong matapos makakain ay sabi ni Dante, "Sige na, Katrina, matulog ka na. Salamat sa paghahain ng pagkain para sa akin ha." "Walang anuman, Dante. Matulog ka na rin." "Oo, pero maya-maya pa kaunti. Magkakape muna ako para mapababa ang kinain. Baka naman bangungutin ako eh." "Okay, sige." Sagot pa ng dalaga
at pumasok na nga sa silid nilang maglola. Si Dante naman ay iniisip ang mga gagawin niya sa kinabukasan. Balak niya kasi na sa makalawa ay aalis na siya. Noong sa tingin niya ay hindi na siya busog, ay pumasok na rin siya sa silid at natulog na. Kinabukasan, pagkagising niya, ay naabutan niyang abala ang maglola. May niluluto sila. Dante, pag-almusal ka na. Nagluto kami ng biko. Uwi ka pa ng dalaga. Sabi naman ni Dante. Sige, pahingi ako. Aalis din ako kaagad pagkatapos kong kumain. Mangunguha ako ng panggatong para kahit isang buwan kayong hindi mangahoy, ay ayos lang dahil sobra-sobra ang naka-stock dito. Ha? Bakit? Aalis ka na ba agad? Oo, Katrina eh. Aalis na ako sa makalawa. Bigla namang sumimangot ang dalaga at tinalikuran si Dante. Si Lola Corazon na ang naghain ng biko para kay Dante. Tapos si Dante na rin mismo ang nagtimpla ng kape para sa kanya. Noong matapos makapag-almusal ay kumuha na siya ng sako, pangsapin sa balikat, sa pagpapasan ng mga nakataling panggatong, at itak noong maglola na nasa kusina. Bago siya nangahoy, ay naglakad-lakad muna siya papalayo upang makiramdam kung may mga aswang pa ba o presensya sa paligid, pero wala na siyang nararamdaman, kaya itinuloy niya na ang pangangahoy. At bago magtanghali, ay nakatatlong balik na siya ng paghahakot ng panggatong. Tahimik silang nagtanghalian. Paminsan-minsan, nagsasalita si Lola Corazon at sinasagot naman ni Dante. Pero ang dalagang si Katrina ay hindi talaga umiimik. Kinagabihan noon ay kinausap ni Dante si Lola Corazon. Lola Corazon, utang ko sa iyo ang lahat ng nakamtan ko sa lugar na ito. Kaya hindi ko kayo makakalimutan. Maraming salamat po talaga sa lahat, lalo na sa mga mahalagang karunungan na naibahagi niyo sa akin. Wala yun, Dante. Sa totoo nga, mas marami ang naitulong mo sa amin kaysa sa nagawa namin para sa iyo. Kung wala ka, ay siguradong nanganib na ang buhay namin pareho. Dahil din sa iyo, kaya makakatulog na kami ng mahimbing mula ngayon. Hindi lang dahil sa paglipol mo sa pamayanan ng mga gabunan, pati na rin siyempre sa paggawa mo ng malawak naming bakuran na may mataas na antas ng espiritual na proteksyon. Naku, hindi niyo po utang sa akin ang bagay na iyon, kundi kay Mang Maeng, dahil galing naman sa kanya ang ritual na nasa libreta ko. Oo nga, sabihin mo na rin sa kanya na nangungumusta ako at nagpapasalamat rin. Opo, Lola Corazon. Dante, hindi ka na ba talaga babalik rito? Alam mo naman siguro na may bigong puso na naghihintay sa'yo rito. Ayoko po mga ako, Lola. Gaya ng nasabi ko na kay Katrina, ang tadhana na ang bahala sa magiging kinabukasan ko o kinabukasan namin. Sa bagay, tama ka naman. Walang sigurado sa mundo. Marami ang maaaring magbago. Kaya mahirap din mangako at hindi naman matutupad. Mas masakit iyon. Sige po, Lola. Magpapahinga na ako. Aagahan ko na lang pag-alis bukas. Sige, magpahinga ka na. Pagdaan ni Dante sa kwarto ni Lola Corazon, ay narinig niyang humihikbi ang dalaga, kaya sinilip niya iyon. Katrina, pasensya na talaga. Alam mo ang ibig kong sabihin. Nasabi ko na rin naman lahat ng dapat mong marinig. Kaya ang masasabi ko lang sa iyo ngayon, pasensya na talaga. Wika niya at tumuloy na sa kabilang kwarto. Kinabukasan, pagkagising ni Dante, ay si Lola Corazon pa lang ang gising, lalo at pasado pa lang noon 5:00. Sabi ni Dante, Lola Corazon, aalis na po ako. Hindi mo na ba hihintayin na magising si Katrina para makapagpaalam ka sa kanya? Hindi na po, Lola. Nagpaalam na ako sa kanya kagabi.
Mas mabuti na rin na wala siya sa pag-alis ko para hindi mabigat sa dibdib. Ikaw bahala, sagot ng matanda, tapos agad nang bumaba si Dante papuntang highway. Nadaanan niya pa ang dalagitang si Ninita. Kuya Dante, saan ka pupunta? Bakit nakabihis ka at may backpack? Babalik na ako sa Castilla. Naroon ang mga kasama ko naghihintay sa akin. Ah, ganun ba? Ingat ka po ha. Oo, salamat Ninita. Sagot pa ni Dante. Pagkarating niya malapit sa may highway, ay bumili na rin muna siya ng 5 pirasong pandesal at nakatimplang kape. Hindi na kasi siya nag-almusal pa kina Lola Corazon dahil ayaw niyang magising si Katrina na naroon pa siya. Matapos makapagkape, ay saka na siya sumakay ng jeep papabalik ng Castilla. Pagkarating niya roon ay napansin niyang kakaunti ang mga tao. Maraming bahay ang nakasara pa ang mga pintuan at bintana. Kahit pasado na noon 10:00, nagpatuloy siya sa paglalakbay hanggang sa makarating siya sa lugar ni Mang Maing. Napansin niyang may malaking uka ang lupa. Ang mga puno ay maraming bali na sanga. Maging ang mga kawayan ay nagkabali-bali rin. Pagkarating niya naman sa mismong bakuran ay wasak na iyon, na tila ba may nag-wrestling na malalaking halimaw. Dali-dali siyang tumuloy sa pintuan dahil nakita niyang nakabukas naman iyon kaunti. Mang Maeng? Mang Nasi? Nasaan kayo? Pagkabukas niya ay nagulat siya noong makitang nasa may papagsasala si Mang Maeng, walang malay. Halos hindi makilala ang mukha sa dami ng sugat at pasa. May benda sa halos lahat ng bahagi ng katawan. Si Mang Nasi naman ay nakaupo sa upuan kaharap noon habang may saklay ang braso na mukhang nabali. Mang Nasi, anong nangyari rito sa inyo? Matamlay naman na sumagot si Mang Ignacio. Mabuti at bumalik ka na, Dante. Mang Nasi, ano nga ang nangyari rito? Tumayo si Mang Nasi at lumapit sa bintana. Saka inilagay ang tukod para mabuksan iyon gamit ang isang kamay. Sinalakay ng mga tamaw ang pamayanang ito, Dante. Maliban sa kanila, may mga kasama rin silang sigbin, kapre, at mga aswang ng kabilang mundo. Galit na galit sila kay Kuya. Napakatagal na raw nilang sinisimulan ang pagsakop sa magkakatabing bayan rito. Pero hindi sila magtagumpay dahil raw sa pangingialam ni Kuya Maing. Kaya dinala na nila ang kanilang buong hukbo para puksain si Kuya. Sabi naman ni Dante, paano nila nagawang matalo si Mang Maing? Di ba may mga gabay rin siyang elemental? Oo, meron nga. Pero may babaylan rin sila na mula sa kabilang mundo. Dating tao na nagpakalunod sa kasamaan. Kaya napakalakas na rin noon. Nagawa niyang patayin ang halos lahat ng mga gabay ni Kuya ng mga tikbalang at kapre. Kaya ayun, wala kaming kalaban-laban. Iniwan na lang nila si Kuya noong hindi na humihinga. Akala kasi nila patay na si Kuya. Pero hindi pa naman. Ako naman ay binugbog nila ng husto, pero hindi nila ako pinatay dahil hindi naman daw nila ako kilala at wala naman daw akong aura ng isang babaylan. Tapos bago sila umalis, marami silang tinangay na kabataan at kababaihan mula sa pamayanan sa ibaba. Sabi naman ni Dante, si Narstia, nasaan? Nakuha rin ba siya ng hukbo ng mga tamaw? Hindi, Dante. Ang mga magulang ni Tia ang kumuha sa kanya rito bago pa maganap ang pagsalakay. At may hindi magandang balita akong sasabihin sa iyo. Naka-engage na pala si Tia sa boyfriend niya. Tinakasan niya lang ang kanilang kasal dahil parang nanglalamig na sa kanya ang boyfriend niya dahil abala sa karir bilang isang doktor. Pero noong sunduin siya ng kanyang mga magulang kasama ang boyfriend niya, ay tuloy na raw talaga ang kanilang kasal. May sulat siyang iniwan sa'yo. Heto, uwi ka ni Mang Ignacio
at kinuha ang sulat na nakasiksik sa likuran ng isang maliit na kabinet. Dali-dali iyong tinanggap ni Dante at binasa. Dante, una sa lahat, ay sana nasa mabuti kang kalagayan. Kung mababasa mo ang sulat kong ito, ibig sabihin, nakauwi ka ng ligtas. Dante, patawarin mo ako. Maaring iniisip mo na niloko kita o pinaglaruan ko lang ang puso mo. Mali ka doon. Totoong nagkaroon ako ng pagtingin sa iyo sa mga panahong nagkasama tayo sa paglalakbay at mga misyon. Pero minsan, kailangan pala talagang harapin ang iniwan nating gusot. Dante, engaged na ako sa isang binatang doktor. Oo, mahal ko siya. Noong maayos pa ang relasyon namin. Pero noong nagbago siya, ay doon na ako lumayo. Pero sa pagkakataong ito, ay hindi ko desisyon na makipagbalikan sa kanya. Kundi desisyon ng mga magulang ko. Pilit kong tinakasan na maging sunod-sunuran sa kanila. Pero may taning na ang buhay ni mami ko. Iyon ang huli niyang hiling, ay makita akong ikasal kay Jonathan. Sana mapatawad mo ako. Dahil nagdesisyon akong piliin ang desisyon ng pamilya ko kaysa sa laman ng puso ko. Hindi pa rin naman ako sigurado sa nararamdaman ko sa iyo, lalo at hindi pa naman tayo nagkaroon ng relasyon talaga. Nagkaaminan lang tayo bago ka umalis. Pero ang totoo, hindi pa natin kilala ang totoong pagkatao ng isa't isa. Sorry Dante ha, sana makahanap ka rin ng babaeng mamahalin ka ng tapat at hindi ipagpapalit kahit kanino. Paalam Dante. Siya nga pala, huwag mo na ako hintayin na bumalik dito sa Castilla. Dahil after ng kasal namin ni Jonathan, ay magmamigrate na kami sa Canada at hindi ko na alam kung ilang taon ang lilipas bago ako muling babalik ng Pilipinas. Nagmamahal, Tia. Tila nang hina ang mga tuhod ni Dante sa kanyang nabasang liham mula kay Nurse Tia. Pero pinilit niyang labanan ang kabiguan. Naisip niya na hindi paghahanap ng pag-ibig ang sadya niya noong magpunta siya ng Bicol. Kailangan niyang makabalik sa Mindanao sa lalong madaling panahon para tugisin ang mga rebelding aswang na naroon, lalo na ang mga pumaslang sa kanyang buong pamilya. Noong makarecover sa kalungkutan mula sa binasang liham, ay muli nang lumapit si Dante kay Mang Nazi. Mang Nazi, alam mo ba kung nasaan ang libreta ni Mang Maeng? Kailangan kong makita ang paraan ng panggagamot na pwede kong gawin sa kanya para magkamalay na siyang muli. Oo, naroon sa mga gamit niya. Saglit lang at kukunin ko. Ilang saglit pa ay may iniabot si Mang Ignacio na libreta kay Dante. Dali-dali yung tinignan ni Dante at hinanap ang mga orasyon na kanyang kailangan. Noong makita ay lumapit na siya kay Mang Maeng. Inilapat niya ang kanyang kanang kamay sa dibdib noon, sabay binasa ang nakasulat na orasyon sa libreta. Nagliwanag ng bahagya ang kamay ni Dante at nangisay naman si Mang Maeng. Tapos biglang naubo at napabangon. Agad naman iyong inabutan ng basong may tubig ng kapatid na si Mang Ignacio. Kuya, tubig oh! Agad tinanggap ni Mang Maeng, tapos uminom ng kaunti sabay sabing, Ano nangyari Nasi? Nasaan ang mga tamao? Sabi naman ng kapatid, Naku kuya, kahapon pa yung labanan na iniisip mo. Wala na sila. Umalis na noong makitang hindi ka na gumagalaw. Akala nila patay ka na. Binugbog lang ako saglit tapos umalis na. Pero bago sila umalis, ay marami silang kinuhang mga dalaga at kabataan sa pamayanan. Sabi naman ni Mang Maeng, Kailangan nating iligtas ang mga tinangay nila. Anong iligtas? Huwag ka munang tumayo kuya. Mula kahapon ka pa nga na walang malay, tapos ngayon na nagkamalay ka na, susugod ko na agad roon. Napalingon si Mang Maeng kay Dante. Dante, narito ka na pala. Opo, kararating ko lang. Ginamit ko na ang orasyon sa libreta mo para magamot ka. Ibig sabihin, Dante,
nakakuha ka nga ng mutya ng kidlat. Iyong mga orasyon na nakasulat sa libreta ay iyong mahihirap at nangangailangan ng mataas na antas na kapangyarihan. Opo, nakakuha nga ako. Nagawa ko na ring malipol ang isang buong pamayanan ng mga gabunan sa lugar nila Lola Corazon. Binabati kita, Dante. Pwede mo ba ako tulungan na iligtas ang mga taga rito? Oo naman po, Mang Maing. Pero bago iyon, ay kailangan mo muna magpagaling. Ayusin din muna natin ang bakuran nyo, wasak na wasak eh. Paano po nangyari na natalo kayo? Dante, isang malaking kaharian ng mga masasamang engkanto ang sumalakay. Mga tamaw sila. Maliban sa kanila, may dala rin silang iba't ibang mga nilalang. Kaya maging ang mga gabay ko ay nagawa nilang mapas lang. Wika pa ni Mang Maing, tapos tila naiiyak na. Naumupo malapit sa bintana. Sabi naman ni Mang Nasi, sa kusina na muna ako, Dante. Magluluto ako ng pantanghalian natin. Sabi naman ni Dante, sa bakuran din muna ako. Sisimulan ko nang itabi ang mga nawasak na poste doon. Tapos bukas, mangunguha tayo ng mga bagong poste. Papalitan natin yan. Agad nang nagsikilos ang dalawa, habang si Mang Maing ay naroon lang nakatanaw sa bintana at nagluluksa. Noong sumapit ang tanghalian ay sabi ni Dante, anong ulam natin, Mang Nasi? Nagkatay ako ng manok at niluto kong tinola. Nilagyan ko ng papaya at maraming dahon ng sili para malasa at mabango. Tara na, magsikain na tayo. Sige po, kukuha lang ako ng sili sa likuran. Oo, sige Dante, samahan mo na rin ang kalamansi. Sagot naman ni Mang Nasi. Pagkabalik ni Dante sa loob, ay agad na silang nagsikain. Tahimik lang sila at tila pare-pareho na may pinagluluksa. Hanggang sa basagin ni Mang Ignacio ang katahimikan. Dante, ang sabi mo kanina, nalipol mo ang isang pamayanan ng mga gabunan. Gaano ba sila karami roon? Nasa mahigit 200 siguro. Tapos may kakampi pa silang albularyo. Lahat yun? Natalo mo na mag-isa? Oo. Umuwi akong walang sugat o kahit gas-gas. Ibig sabihin, na-master mo nang ang pagkontrol sa kapangyarihan ng kidlat? Oo, parang gano'n na nga. Ang galing mo naman, Dante. Hindi yun basta-basta nagagawa ng kahit sino lang dahil mahirap iyon. Oo, Mang Nasi, tama kayo. Ilang gabi ko rin iyong ininsayo. At sa bawat gabi ng pag-iinsayo ko, ay hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nawawala ng malay dahil napakalakas talaga ng boltahe ng kuryente ng kidlat. Napakasakit rin tiisin. Pero paglipas ng ilang linggo, ay natiis ko na ang init at sakit ng kuryente. Nang hindi ako nahihimatay. Tamang-tama yan, Dante. Malaki ang magiging pakinabang mo dyan sa paglusob natin sa kampo ng mga tamaw. Mababangis sila at malalaking nilalang. Idagdag pa na may mga tikbalang silang kasama na bigla na lang bibira ng suntok mula sa likuran nang hindi ko namamalayan dahil sa sobrang bilis. Oo nga, Mang Nasi. Magagamit nga natin ito. Pero kailangan pa rin natin ang karagdagang armas at pamamaraan para hindi tayo masorpresa sa dami nila. Anong ibig mo sabihin, Dante? Ganito kasi yan, Mang Nasi. Kung susugod tayo roon, ay haharapin nila tayo sa laban na buo ang loob dahil napakarami nila. Tapos tatatlo lang tayo. Ganon din ang nangyari sa pagsalakay ko sa pamayanan ng mga gabunan. Kaya kailangan nating alisin ang pagiging kampante nila at kumpiyansa sa laban para mataranta sila at hindi gaano makapag-isip ng taktika sa laban. Paano natin yun gagawin, Dante? Ganito, Mang Nasi. Kailangan natin ang tinatawag na firepower. Sirain natin ang pagiging relax nila. Kailangan natin ng maraming pampasabog at panunog. Yun bang tinatawag nilang molotov? Yung bote na lalagyan ng asin, abo at gasolina sa loob. At may mitya iyon na sisindihan natin. Tapos tuloy-tuloy ang hagis sa paligid ng kanilang pamayanan para magkagulo ang lahat. At sa ganoong paraan, mahahati ang atensyon nila sa pagharap sa atin at sa pagliligtas sa kanilang mga bahay. Doon pa lang sa puntong iyon, nagsalita si Mang Maing. Tama si Dante. Kahit pa malakas na siya, ay maaari pa rin tayong matalo.
kung magiging sobra ang dami nila at magagamitan tayo ng paraan para hindi tayo makakilos masyado. Pero kung ganoon ang gagawin natin, ay siguradong mahahati ang puwersa nila. Sabi naman ni Mang Nazi. Saan tayo kukuha ng mga pampasabog? May alam ako makakatulong sa atin dyan. Tapos yung molotov naman ay gagawa tayo. Sisimulan natin bukas. Di magandang plano nga yan. Sagot naman ni Mang Nazi. Tapos nagpatuloy na sila sa pagkain. Natuwa na rin si Dante dahil nakikita niyang tila nabuhay ang pag-asa sa puso ni Mang Maing. Kanina kasi ay para itong isang sundalong talunan na naputulan ng dalawang paa at wala ng pag-asa para lumaban muli. Pero ngayon ay may nabubuo na ring plano dahil sa kanyang mga iminungkahi. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 23. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.